Ay Senador Robin Padilla. Sinampahan na ng kasong plunder ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Para nga sa detalye mula sa Sandigan Bayan, may express report si Camille Samonte. Camille, anong detalye dito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman? Yes, Nikki, formal na nga na isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At sa mga oras na ito ay kapag natapos na nga yung pag-receive ng mga dokumento ay agad din na iraraffle itong kaso. At kaugnay pa rin nga yan sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta bilang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 midterm elections. Vicky, nakita rin natin dito sa papel na final dito sa Sandigan Bayan. Kasama rin tatlong individual. Ito yung mga naging donors ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. So sa mga oras na ito, Nikki, ay sinusubukan pa natin na hingan sila ng pahayag at reaksyon tungkol nga dito sa pagsasampa ng kaso. Pero kung matatandaan, Nikki, nitong isang araw nga ay personal na humarap si Senator Marcoleta sa naging kilos protesta nga ng kasapi ng Iglesia ni Cristo at doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto at harapin itong kaso na isasampa nga sa kanya. At ang ngayon, Vicky, hindi lang malinaw kung sana wag magtago Sana mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Senador Marcoleta na siya po ay susuko, siya po ay mga kababayan ay magpapasailalim sa batas. Baka mamaya bigla ito maglaho kasi kahapon mukhang hindi na namin siya nakita. Ay ko. Ilalabas itong warrant of arrest laban sa senador. Vicky? Kami, linawin lang natin, ano bang division ng Sandigan Bayan yung hahawak ngayon sa kaso ni Marcoleta? Yan, Nikki, yung malalaman nga natin yan mamaya kapag natapos na yung pag-raffle nitong kaso. Saka lang natin malalaman kung kaninong division at kung sinong mga maestrado ang hahawak nito. Pero normally, Nikki, kapag sa mga ganitong kaso ay within the day usually na iraraffle na yan. Naraffle na kanina. So, susunod na hihintayin na lang ay kung kailan din mailalabas nga itong warrant of arrest laban kay Marcoleta. Iki. Camille, pandarumbong yung ikakaso ng Ombudsman, di ba? Pero bakit? Kung ang depensa naman ng kampo nila Marcoleta ay galing naman daw sa private funds yung campaign donations. Niki, nauna na ngang dinepensahan yan ng Office of the Ombudsman at ang iginigiit nga nila ay nung panahon na natanggap ni Marcoleta itong 75 million pesos na donation ay siya ay kongresista pa ng Taguig Party List at under the plunder law ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagtanggap ng ganyang kalaking pera ng anumang opisyal ng gobyerno. Kaya sa tingin nitong Office of the Ombudsman ay clearly na-establish itong elemento ng plunder at lalo pa na hindi yan dineklara Correct. ng senador. Yun ang nagpabigat. Statement of contribution and expenditures o yung SOSE at sa kanyang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. So, bagay rin naman na inamin ni Senador Marcoleta sa kanyang panayam sa media. No? So, sabi nga ng Ombudsman ay yung mga ebidensya na ginamit nila para sa paghahain ng kaso ay nanggaling mismo sa bibig ng senador. Yan ang masaklap no, mga kababayan, dahil sa kayabangan mo, ikaw mismo ang nagpahamak sa sarili mo. At ayon pa dito kay Senador Lacson, mga kababayan, ay mukhang hindi daw po 75 million lamang ang natanggap ni Senador Marcoleta, mga kababayan, mula sa mga pribadong individual na hindi po niya idineklara sa kanyang SALN maging sa kanyang SOSE. Actually, ito, palagi ko, alam din ni Ronald ito, hindi lang 75 million na natanggap niya eh. Naku po. Malaki. Malaki. Can you elaborate? Ba't niyo po nasabi yun?
may information na ganyan, dinedevelop namin. Sabi ko, bulungan niyo si Ronald, alam niya yan. Mhm. Sa kanya nang galing, yung initial information na yan, sa kanya nang galing, dinedevelop ko lang. So, na-develop Do we niyo na. trust that information? So sir, na-develop niyo na po. Work in progress. May mga na-identify na kami. Mhm, patay. In progress. So, syempre, kung may na-identify na, mga kababayan, dagdag yan sa mga magiging, tawag dito, dagdag po yan sa magiging ebidensya laban kay, dito kay Senador Rodante Marcoleta. Natatandaan ko, sinabi ko kanina, na ipinahayag ni spokesperson Miko Clavano na ang kanila pong basihan sa kaso ni Marcoleta, mga kababayan, ay more than reasonable certainty of conviction. So, ibig sabihin mabigat. Hindi ito basta-basta probable cause lamang. Dahil ang probable cause, mga kababayan, may probability lang. Hindi po sila certain 100% na makakasuhan itong si Senador Rodante Marcoleta. Bagkus, mga kababayan, pag sinabing more than reasonable certainty of conviction, ay talagang kumbinsido sila na itong si Marcoleta ay may ginawang offense. Talagang lahat ng elemento ay naroroon po, mga kababayan. So, dagdag lang, itong natanggap na development or na imbestigahan na development nila Senador Panfilo Lacson ay siguradong magagamit ito panlaban kay Senador Rodante Marcoleta para tuluyan na po siyang makulong. Remember, I'm still a member of the Blue Ribbon. Yes, sir. Nalilinkwit Yes, sir. ko yan noong nag-reorganization. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, pagod na ako and I keep losing old friends and creating new enemies. Ganyan, deja po ito sa akin kasi noong nilabanan ko yung pork barrel, nag-privilege speech ako ng yung leading without pork. Nawala na ako ng mga kaibigan noon sa Senado, magsi sa Kongreso. So eto na naman ako, Blue Ribbon Committee Chairman, ganun na naman na nangyayari. Meron mga hindi ko makausap sa akin. Alam mo, nakakapagod din yan Yeah. Sabihin na nating, alam mo, tao rin lang naman tayo. Matigas yung dibdib ko, Ronald, Ed. Pero alam mo, lagi may human element sa bawat tao, di ba? Every human being, merong human element na parang, ano ba itong ginagawa ko? Parang gano'n, tinatanong mo yung sarili mo. So, nung nag-reorganize... Sa mga nagtatanong po dyan, sorry, bakit daw bukod sa 3 tao, Defensor Espiritu at ano ba yun? Biray, mga kababayan, ay meron pang additional na mga tao na na-identify itong si Lacson. Ano daw ba ibig sabihin nun, mga kababayan? Para sa akin, talagang intentional na talagang itago nila ang contribution na ibinigay sa kanila ng mga taong ito. 'Di ba? Na kung tutuusin, mga kababayan, parang nakikita ko talagang si Marcoleta ginamit yung Piñera Doctrine para kanya maging scapegoat doon sa election offense. Samantalang, mga kababayan, nakalimutan niya na siya po ay kongresista, 'di ba? Na nasabi niya na siya ay tumanggap, kaya nagkaroon siya ng problema. Nakaligtas siya sa isa, pero mga kababayan, mas mabigat ang naging kaso niya dito dahil plunder ito, which is non-bailable. Sa election offense kasi mabigat din, kaya kasi pwede rin siya matanggal doon sa kanyang pwesto, 'di ba? Sa pag-hold ng public office. Mga kababayan, pero nagawa niya ng paraan. Alam naman natin kung sino yung nasa COMELEC, 'di ba? Pero ito ngayon ay mabigat na usapin, mga ka-GPNatics. Sabi nga po dito ni Sir Antonio Contreras, ay talagang, mga kababayan, na-built ang ebidensya na nanggaling mismo kay Rodante Marcoleta. And joining us tonight to discuss today's events is political scientist, Professor. Yung ganon, na What do you make of his statement? well, of course, it's very defensive. Hindi na naman natin maalis sa kanya na isipin yung ganon, na alisin siya at the same time mawawalan ng isang boto para sa impeachment or alisin siya sa impeachment process, makukulong siya. But, you know, the thing that we need to ask ourselves is this. Bakit ba kasi nakarating siya sa ganyang sitwasyon? Kaya nga. Yan ba ay ibinigay sa kanya ng gobyerno, pinipuwersa sa kanya, o siya mismo ang nagdala sa sarili niya dyan?
Yan Wala dapat namang ang kinalaman tinatanong ng natin. gobyerno dun eh. 'Di ba? Kung tutuusin, isipin natin maigi mga kababayan. Okay, sa mga galit sa akin dyan. Bakit daw tinitira si Marcoleta? Sino ba ang naglagay sa sitwasyon ni Marcoleta? 'Di ba? Siya naman eh. Sabi ko nga dun sa interview ko nung nakaraang araw, sabi ko, mga kababayan, palagay mo ba sino talaga ang may kasalanan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon si Marcoleta? Sabi niya, hindi kasi ako kumbaga, hindi ko alam yung kanilang mga doktrina, hindi ko alam yung nakapaloob na usapin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sabi kong ganon, marami kasing nagsasabi unang-una, si Rodante Marcoleta hindi dapat nakakaladkad yung pangalan niya ngayon kung siya nanatili na pinanindigan niya ang kanilang doktrina, yung kanilang aral. Kapag ikaw po mga kababayan ay naanyayahan or umanib sa kanila, talagang mabigat. Di ba mabigat yung sinasabi nila na bawal makialam sa politika? Di mas more na bawal pong pumasok dapat sa politika dahil ang pakikialam mas matindi po ang kung ikaw mismo ang politiko. 'Di ba? Pero mga kababayan, again, pumasok po siya sa politika, 19 years na siya ngayon. Hindi pa rin po siya, kumbaga mga kababayan, ay natitiwalag or kaya wala pong aksyon na ginagawa sa kanya ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, mga kababayan, pangalawa, siya po mismo ang umamin na nanggaling ito sa kanyang sariling bibig. So, kung may sisisihin dito, dapat si Rodante Marcoleta kasi alam niya bilang isang abogado na under PD 46, mga kababayan, at RA 7080, bawal talagang tumanggap ang isang sitting public official ng anumang regalo or pera kahit kanino man. Not unless ito ay gagamitin mo po sa eleksyon. O di ba ginamit naman sa eleksyon? Ang tanong kasi, diniklara ba? Di ba? Yes, indeed, ginamit. 'Di ba? Ginamit. Pero diniklara ba? Yun kasi yun eh. Tapos kung ngayon, 75 million lang yung binabanggit, meron pang naimbestigahan na additional pa na mga nagbigay kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi rin po yun binanggit. So karagdagang offense na naman yun. O karagdagang ebidensya laban sa kanya. Saan niya ginamit yun? Di ba kasi kailangan, mga kababayan, sasabihin mo rin kung merong i-donate pa sa'yo, hindi mo nagastos, dapat, mga ka-JPNatics, kasi yung bagay na yon, bakit kailangang i-declare? Kailangan i-declare mo ito kasi magbabayad po kayo dapat sa BIR eh. Aray ko. Diba? So may tinatakasan ba kayo? Well, the INC has already said that they are doing this surprise rally for Senator Marcoleta and also to denounce what they call selective justice. Well, if they're talking about selective justice, let us talk about selectivity. Kung ordinaryong mga militant na mga rallyista yan, matagal nang dinisperse. Kasi walang permit. Correct. Sila walang permit pero hindi sila dinidisperse. Binigyan sila ng special dispensation na hindi sila dapat paalisin. Kahit na sila ay nakaabala ng maraming tao. Nakapatay So, pa. kung selectivity ang pinag-uusapan, bakit ginagawa nilang special si Senator Marcoleta? Correct. Bakit doon sa Senator Marcoleta lang ang parang ginigipit? Ay nalimutan ba nilang si Senator Jinggoy nakakulong na? Marami ding mga ibang mga nakakulong na. Maraming mga kakasuhan at kakasuhan pa. Si Senator Bong Revilla nakakulong. So anong pinagsasabi nila na sinisingle out si Senator Marcoleta na siya? Ito, idagdag ko na lang din mga kababayan. Naalala ko lang, etong si nasirang Percy Lapid, kapatid na Percy Lapid, Iglesia ni Cristo din po yan. Di ba? Nung namatay siya, may nanawagan ba? Meron bang mga tao nanggaling sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo
na lagi pong mag-update or kaya naman ay manawagan sa gobyerno na mga kababayan imbestigahan na dapat mag-rush ang gobyerno para po matuntun at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nitong si kapatid na Percy Lapid? Parang wala po ako nakita, mga kababayan. Doon sa mga namatay na mga kababayan natin, na mga Iglesia ni Cristo din. Kagaya nung sinasabi din nitong si Pebbles Talaquera, nakasama nitong si Percy Lapid. Itong si Caramil. Mga kababayan, di ba? Meron bang nangyari doon sa mga issue na yon? Bakit kay Marcoleta, tanong lang naman, bakit napaka-espesyal ni Marcoleta? Compare kay Percy Lapid. Si Percy Lapid, alam natin, binabanata ng mga Duterte. Si Marcoleta, hindi mabanata ng Duterte. Diba? Himod puwet. Himod tumbong. Diba? Na kahit alam natin, may history kay Congressman Andaya. Alam niya, umamin din si Pangulong Duterte na hindi niya kayang sagpuin ang korupsyon ng mga panahon niya. Kailangan maghanap daw ulit ng panibagong Marcos. Pero bakit ganoon? Iba ang pagtrato ng Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta. Bakit ko nasabi? Binabanggit ko sa inyo yung isang Iglesia ni Cristo, nakakilala ko, kapitan, tatakbong kapitan. Mga kababayan, anong nangyari? Tiwalag. Diba? Unang pagtakbo pero taong bayan, mga constituents nila nagsabi sa kanya na tumakbo siya kasi mga kababayan, nakikita nila tong taong to talagang sobrang matulungin, sobrang kumikilos sa kanilang lugar. Diba? Ipinaglalaban sila. Pero dahil siguro hindi alam or dahil pinapatupad nila ang kanilang doktrina, agad-agad, tiwalag. Itong si Kapitan. Kapitan ang tawag namin sa kanya. Pero itong si Marcoleta, 19 years. Diba? Going to 20, going to 25 years, guys. Or 24 years. Kasi, sa Senado, 6 na taon siya eh. So, kung 19 years na siya ngayon, 2022, 2026, kailan ba huling, 2025, so, nakonsume niya na yung 1 year, mga kababayan. So, ngayon na natitira na lang 5 years. So, magiging 24. Diba? 24 years si Marcoleta sa politika. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin po inaaksyonan ng INC? Hindi ko lang alam kung ano mangyayari kapag si Marcoleta na ay natiwalag. Dahil sa usap-usapan ay kailangan malinis ang imahe ng Iglesia ni Cristo na walang Iglesia ni Cristo ang nakakulong. Siya naman ay umamin. Alalahanin natin siyang umamin na siya'y tumanggap ng 75 Correct. million. At itinanggi pa nga niya na yun ay campaign contribution. Kaya nga siya napunta sa plunder eh. Kasi alam mo sis, pwede naman, bawal sa isang government official ang tumanggap ng pera kahit anong amount. Except if it is a contribution for a campaign. Right. Siya ang nagsabi na hindi yan pangampanya eh. Siya mismo nagsabi niya at nag-agree ang COMELEC. So ngayon, hindi niya dineklara sa SALN niya. So ano ngayon? Kasi hindi naman pwede i-declare sa SOSE dahil hindi nga daw campaign contribution. Opo. So, hindi niya dineklara sa SALN. So, therefore, andun yung gift na tinanggap niya na bawal sa isang government official at lagpas ng 50 million. So, swak na swak sa plunder. All right. Now, this is a test. You mentioned na medyo soft ang gobyerno dahil kung progresibo nga yan, baka napatabi na. But pinayagan sila kahit walang permit and they're given another permit tomorrow. This is... Okay, hold on. Mga kababayan, sabi ng iba dito, malaki daw ang abuloy ni Marcoleta kaya sa tatakbo pa lang ng kapitan. Pwede, may point, di ba? Baka naman ay may basbas si Marcoleta, no? May basbas ng kapatiran or ng nakakataas, mga kababayan. Pero again, dapat kung may doktrina, dapat ito po ay ina-apply sa lahat. Hindi po dapat selective. Kasi kung magsasalita kayo ng selective justice, di ba?
mga ka-GP Natics, dapat doon po lang sa inyong hanay ay manguna kayo na dapat walang selective justice. Dapat dito lahat pinapairal ito sa lahat ng mga miyembro. 'Di ba? No, at sabi ko nga kanina, dapat kapag mayroong mga tao na napapahamak, lalo na member ninyo, dapat huwag kayong tumigil hanggat hindi po nahanap ang hustisya. Dito ka nga kay Marcoleta, meron na siya mismo ang umamin, ayaw nyo mapakulong. 'Di ba? Nagrarally kayo para iurong ang demanda laban sa kanya. Pero yung isang napatay, wala man lang kayong salita na naghahanap kayo ng hustisya. Aray ko. Diba? Para kayong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, na kung saan po ay sinisisi niya, no? Nabalitaan nyo ba, mga kababayan, ang nangyaring ito? Nagsalita po si Senator Robin Padilla kahapon